Usapan na rin natin, mga kababayan, eto nga pinagkakalandakan ng mga DDS na lusot na daw. At ito daw si BP Sara Duterte, mga ka-GPnatics, ay lagi pa nga daw nakakatanggap ng award. Pero kahapon, ginulantang ang lahat. Pinahiya po ang mga DDS ng COA, mga kababayan, dahil sila mismo ang nagbuking sa tinatago nila BP Sara Duterte, mga kababayan. O ito po, pakinggan natin. Oh, ito kasi mga ka-GPnatics yung lagi nilang ipinande-debunk. Ng Commission on Audit o COA na walang irregularidad sa paggasto sa pondo ng Office of the Vice President noong 2024. Ayon kay OVP spokesperson Attorney Ruth Castelo, malaking bagay ang pahayag ng COA, lalo na't hindi pa rin natatapos ang alegasyon sa kinikwestyong paggasta sa OVP funds. Nagbabalik si Madeline Villar-Morati. Mula pa noong 2022, unmodified opinion ang palaging nakukuha nila sa COA. Ibig sabihin, yung budget po for 2024 ay maayos na nagastos ng opisina. Wala pong nakita ang audit na naging problema doon sa compliance nila doon. Malaking bagay, Anya, ang opinion na ito ng COA lalo at hindi pa rin natatapos. Oh, mga ka-GPnatics, yan yung pinagmamalaki ng mga DDS Commission on Audit o na unmodified opinion, lagi ang kanilang nare-receive. Ibig sabihin, wala daw problema, laging maayos daw ang mga sinasubmit na dokumento, mga kababayan, in compliance daw ang OBP, maging ang DepEd noon, mga ka-GPnatics. Pero bakit, paano yun? Biglang, mga kababayan, sabi ng COA ay ito. Nasura ng Commission on Audit ang apela ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng inisyong Notice of Disallowance sa confidential funds ng Office of the Vice President. Yan ang kinumpirma ni State Auditor Gloria Camora sa gitna ng pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment laban kay VP Sara. Dagdag ng COA, irregular din daw ang paggastos ng OVP sa confidential at intelligence funds noong 2022 at 2023. Aray. Ipinababalik sa ilalim ng notice na yan ang nasa 73 million pesos. 73 million, mga kababayan. At ang sabi ni Tio Moreno Igit dyan, Tio Igit Moreno, mga ka-GPnatics, hindi pa raw tapos yan, mga kababayan. Hindi pa raw tapos yan dahil may binigyan daw ng 180 days para matapos at may paliwanag, mga ka-GPnatics, ng Office of the Vice President ang sinasabi ng COA, mga kababayan. Pero sabi ng COA, mga kababayan, ay ibinasura nila ang apila ni BP Sara Duterte sa disallowance sa confidential funds. Binasura. Ibig sabihin, hindi na kayo pinagbigyan. Siguro nag-over na kayo at hindi nyo na kayang patunayan. Biruin nyo nga naman, mga ka-GPnatics, gumagamit ng ibang resibo ng ibang ahensya para lang mapatunayan na may ginastos sila. Sabi ni Tita Josephine, ang nakakapagtaka, bakit ang bagal kumilos ng COA? Mga kababayan, siguro dahil hindi siya pinagtatanggol ko ang COA. Wala naman silang wala sila kasi parang power na magkaso. Mga kababayan, so hindi COA dapat ang anuhin natin dito. Kung naglabas na sila ng notice of disallowance, tapos dininay na nila, ibinasura nila yung pag-apila ng kampo ni BP Sara Duterte, mga kababayan, dapat ipasa na ito sa sa tamang ahensya na magpapile ng kaso sa mga to. Diba? Once na hindi po naibalik yung pera na pinababalik nila. Kasi parang mga kababayan, umahanap pa ng paraan ngayon. Ito lang sila BP Sara Duterte. Remember ang kanilang sinasabi, mga kababayan, nung nag-iimbestiga ang House of Representatives? Sabi nila, wag daw bibigyan ng idea, wag bibigyan ng mga dokumento para, mga kababayan, secret lang. Wag na tayong magtaka, maaring may tumanggap ng paldo-paldo na taga-COA. Maaari, mga kababayan, pero ang katotohanan na hindi po nila pwedeng palitan. Hindi po nila pwedeng lokohin, mga ka-GPnatics, gaya ng sinasabi ng mga DDS na clear daw si BP Sara Duterte. Nahalaga ng confidential funds.
at mukhang isang tao lang daw ang pumirma sa acknowledgement receipts Kita ng nyo mga na? yan. Oo. Partikular na sa mga nakapangalan kina Oo. Sally Rendon at Sheila Dado. Yan ang iniulat ni National Bureau of Investigation Documents Division Chief Caroline Pitoy. Hindi nyo naman maluloko kasi ang NBI eh. Yung mga stroke ninyo kahit pa iba-ibang pirma yan, mga kababayan, malalaman nila. Kasi sa bigat ng pirma ninyo, yung stroke ninyo, mababasa at mababasa yan kung sinong tao lang din yun. Diba? Pero ngayon nyo magkakaiba ng pangalan, mga kababayan, iisa lang yung pumirma. Although magkakaiba ng pirma, pero yung stroke pare-parehas. Ibig sabihin, isang tao lang po ang gumawa nun. Oh. Diyos mio. Dagdag pa niya, may significant similarity Oh. sa mga pattern ng letra, alignment at execution ng strokes. Wala pa rin daw kahit anumang records ang mga pangalang Mary Grace Piatos, Milky Sequoia at Kokoy Milamin. Yan ang sabi Milamin. naman ng Philippine Statistics Authority Assistant National Statistician Mariza Grande. Pero ayon kay Grande, hindi pa rin ito 100% sure dahil nakabase lang sila sa mga pangalang isinubmit ng 19th Congress. Ayun, mga kababayan. At syempre, mga kababayan, ito puntahan natin yung kabuuan po ng usapin hinggil po sa pagbabalik, mga kababayan, ng 73 million confidential funds na sinasabi nila ay clear na, walang problema. Oh. Sabihin yan ay sa mata ng COA, yung mga were subject of appeal that you just mentioned, confirmed on appeal, there now gives rise to an obligation on the Clear sa guni-guni ng mga responsible DDS. to restitute the amount. Is that correct? Restitute, Yes, isole. when it becomes final. Who were those who Uy, Congressman Chel Jokno, baka marinig ka ni Marcoleta, bawal yung salitang restitution. Ayaw niya yan! Uy, Marcoleta, baka naman meron ka pa rin ambag dito sa COA, ha? Baka mamaya meron ka pa rin, dito, porsyento. Diyos mio, ang haba ng inaabot mo. Oh, may restitution din dito. Baka gusto mo rin makialam. were held liable in the Oh. notices of disallowance that were subject of appeal that you just mentioned? The Vice President, as head of agency, the SDO, Ms. Gina Acosta, the accountant, Ms. Villa Del Rey, and Colonel La Chica. So ang ibig po sabihin yan ay sa mata ng COA, yung mga pondong yon, yung mga confidential funds na yon, ay dapat ibabalik ng mga Isusole. nabanggit yung official, beginning with Vice President Duterte and others that you mentioned, dahil nga walang naging basehan sa kanilang Paggastos. paggamit. Am I correct? Yes, Madam Chair. In your audit of both the OVP and DepEd, did you find that the liquidation documents for both agencies shared the exact Ibig sabihin nun, mga kababayan, wala silang may presenta na resibo kung saan po ginamit yung halagang 73 million. Kaya nga po, mga kababayan, yung 73 million na yan, babalikan ko ha, kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, isa po dyan, mga kababayan, yung tapyas na 15 million galing sa Armed Forces of the Philippines. Yan yung ginamit nila, sinecure nila, mga kababayan, kumuha sila ng resibo ng Armed Forces para ipakita, ito yung 15 million. Dito namin ginamit sa Youth Summit. Mga kababayan, pero pumalag ang Armed Forces. Teka, hindi naman kayo gumastos dito kahit pisong duling. Gastos namin lahat yan. Bakit nyo ipapasa yung resibo namin? Diba? Oy, Nosferatu, shoutout sa'yo, Kabsat. Yun ang katotohanan, mga kababayan. Naghahanap sila ngayon ng paraan kung paano po nila matatakpan, mga ka-Jepinatics, yung kakulangan na yan, 73 million, kailangan nilang mapatunayan kanino yan binigay, kanino napunta yan, nasaan yung mga papeles na mga yan. Kaya hirap na hirap po sila, mga ka-Jepinatics. Diba? Kaya ngayon pinagbibilitan pa rin ng mga DDS. Clear na kami. Clear na ang OBP. Clear na ang DepEd.
Oh. Clear sa inyong guni-guni. Exact same red flags and or Oh. deficiencies? Yes, Madam Chair. Yes, there were similarities po. Yes, there were similarities po. Thank you, Madam Chair. As publicized in your own COA website, an unqualified opinion is defined as an opinion issued when the auditor concludes that the financial statements are prepared in all material respects in accordance with the applicable financial reporting framework. Can you confirm that an unqualified opinion merely affirms that an agency complies with the COA rules on how reporting of expenses should be made, but whether that agency indeed used the funds in accordance with law is another matter? Let me check the COA website po. Yes po. So we have that affirmation po. Unqualified opinion, Madam Chair. Yes, the unqualified opinion. I'll just rephrase po, no? The unqualified opinion merely affirms that an agency complies with COA rules on how reporting of expenses should be made. Is it unqualified opinion or unmodified opinion? But whether that agency indeed used the funds in accordance with law is another matter. Mamaya ba narita? Yes, Madam Chair. Madam Chair, there was a mention of notice of disallowance in a pending appeal, and if I recall correctly during previous hearings, the VP repeatedly stated during various media interviews that she filed an appeal in relation to the COA findings in the notice of disallowance issued. And I recall, I think part of the subpoena was that you were to bring all the documents. What is the subject of this appeal, Attorney Comora? Our notice of disallowance for the fourth quarter of 2022, Madam Chair. Fourth quarter. Pinipilit pala nila, mga kababayan. Kumbaga, sinasabi nila na tama na yung mga pinagsasabit namin bakit mayroon pa rin kaming notice of disallowance ngayon? Mga kababayan, yan ang sinasabi ng mga DDS. Umaapila sila na sila daw ay malinis na dapat daw alisin na yung notice of disallowance sa kanila during the fourth quarter of the 2022. Pero mga kababayan, bakit naman kayo paniniwalaan ng COA? Bakit? Kayo ba ang head of agency? Kayo ba ang may-ari ng COA? To say na malinis na kayo? After 2022, this would be OVP kasi wala Yes. pang DepEd po. No? OVP po. So, Attorney Comora, ano po yung status ng appeal na ito? Madam Chair, the Commission Proper of the COA has already decided on the appeal po. Okay. Can you say that again, Attorney Camora? The Commission Proper has decided on the appeal na po. The Commission and Bank has Commission- decided already on the appeal. Commission Proper po. The Commission proper has decided already on the appeal. Yes, Okay. Madam Chair. Okay. You may continue, Honorable Gutierrez. Thank you, Madam Chair. This is a development po, no? Kasi last time wala pa. So, meron na palang decision. Do you have a copy of this decision, Madam Chair? I have a copy po, and although hindi po namin siya nasama sa submissions for today, we could give yung digital copies po. Yan mga kababayan. Sabi dito, petition for review treated as appeal of Ms. Zara Z. Duterte, Vice President Ms. Gina Acosta, Special Disbursing Officer, and Ms. Julieta and Chief Accountant of the Office of the Vice President of Commission on Audit, Intelligence, and Confidential Funds, Audit Office Notice of Disallowance number blah 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 blah, dated August 2024 on the confidential expenses of the OBP for the period from December 21 to 31st, 2022. Tagal na yan mga kababayan Biruin nyo, nag-apila kayo August 8, 2024. Samantalang yung nawawalang pera na pinasosoli sa inyo ay 73,285,000 noong December 21 to December 31, 2022 pa. Agoy, mga kababayan. Siguro, naiinis na ang COA, paulit-ulit kayo, pinagsasabit namin kayo ng mga dokumento to justify yung inyong expenditure. Pero hanggang ngayon, di nyo pa rin na masubmit-submit ng maayos. Madam Chair, ano po yung finding ng COA dito? Okay. They affirmed our disallowance po. May disallowance! Madam Chair, since there's a copy DDS! on May disallowance! hand, anyway, can you please read the dispositive portion of the ruling?
Okay, so wait. May nagtanong dito mga kababayan. Ano daw ibig sabihin nun? May finality na po yung decision ng COA. Ibig sabihin po nun mga kababayan, lahat ng mga alibay, lahat po ng mga dokumento na sinasabit sa kanila ng OBP ay hindi po pasok mga kababayan doon sa pinag-anuhan talaga. 'Di ba? Hindi po nila maibigay yung tamang pinagkagastusan kung saan po napunta yung pera na yon mga ka-GPnatics. So therefore, sabi ng COA, total, hindi nyo paliwanag kung saan nyo ginastos yan, ibalik nyo na lang yung 73 million. Magtataka ka. Pag hindi mo na-liquidate, yung isang nawawalang pera, simple lang ang ibig sabihin nun, mga kababayan. Yan ay due to negligence, mga ka-GPnatics, ng isang ahensya, ng mga tao doon. Biruin nyo, 73,285,000, hindi nyo kayang i-liquidate, hindi nyo alam kung saan nanggaling. Mabuti sana kung 20 pesos lang yan, hindi nyo na-liquidate. Okay lang yun. Mga kababayan, di ba? Pwede mo nang palitan yung 20 pesos. Pero yung 73 million, pakita ka ng mga resibo mo, dito namin ginastos, ito. Tapos mga kababayan, sabi ng COA, hindi yan yun. Gawa-gawa nyo lang yan. Patunayan nyo na talagang dyan nyo ginastos yung 73 million na yan. Otherwise, talagang kami ay desidido na patawan kayo ng finality na kayo talaga ay may disallowance. Oh, 'di ba? May nawawala talaga kayong pera. Saan napunta? Oh. For a while lang po. Si Michael Powa, di na malaman yung itsura, mga kababayan eh. Ms. Gina Acosta, Special Dispersing Officer, and Ms. Julieta L. Oo. Del Rey, Chief Accountant, Office of the Vice President, is hereby denied. Accordingly, Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office, Notice of Disallowance Number 2024-002-100 for 2022, dated August 8, 2024, on the confidential expenses of the OVP for the period from December 21 to 31, 2022 in the amount of 73,287,000 is affirmed. Signed by the chairperson and the commissioners. Thank you, Madam Chair. And Madam Chair, just to clarify, this means that the COA affirmed the notice of disallowance number 2024-002-100. Yes, Madam Chair. And this notice of disallowance number 2024-002-100 was on the confidential expenses of the OVP for the period from December 21 to 31, 2022, which disallowed the amount of 69,787,000 for the purchase of rewards and 3,500,000 for the purchase of tables, chairs, desktop computers, and printers. Yes, Madam Chair. Will you also confirm, Madam Chair, that the OVP did not present the details or breakdown of the confidential expenses and the narration of the success of the information gathering and/or surveillance activities which were conducted? Yes, Madam Chair. So, Madam Chair, can you confirm that since the Ibig sabihin, nanguhula lang sila. Nanguhula lang sila kung saan nila ginastos. Napaka-imposible naman yun. Napakalaking pera, 73 million. Hindi mo ma-liquidate, hindi mo alam kung mga kababayan, wala man lang kayong listahan. Anak ng tinapa, pag talagang sa bulsa napunta, hindi nyo talaga malalaman nyo kung saan napunta yun. the OVP failed to prove Oo. the relationship between their submitted DEPs and the purpose for which they allegedly have spent the same, can we conclude that all these DEPs are fraudulent and fabricated? It just means po that they did not comply with the joint circular. Just did not comply. Okay. We'll take Ayaw pagsabihin mga kababayan na may yung mga pinasa, yung mga fraudulent document, di ba? Yun lang yun eh. Kasi sa tagal na nilang nag-aapila diyan, paulit-ulit na lang mga kababayan, bakit hindi pa rin maibigay, bakit hindi pa rin sila ma-approve at lagi pa rin may notice of disallowance. Ibig sabihin lang nun, mga kababayan, yung mga pinapasa nilang dokumento to justify yung kanilang expenditure ay mga fraudulent documents. Ganun lang yun, kagaya nung ginawa nila nung una,
di ba? Yung 15 million, fraud yun, maliwanag. Nanggaling sa armed forces. Wala naman kayong ginastos kahit 5 daleng, gagamitin ninyo. Take that as it is, Madam Oh. Chair. Madam Chair, it further states that the official receipts or sales invoices are required as documentary evidence of payment and not merely acknowledged receipts. Can you confirm this, Madam Chair? Yes, Madam Chair. So, Madam Chair, does that mean that official receipts or sales invoices are required to prove that the purpose for said expenses was related to confidential funds? Based on the joint circular, it is not really a requirement. What is required under the joint circular is a documentary evidence of payment. Oh. So, ibig Madam Chair, sabihin, but wala early nga on- silang maipakita, mga kababayan, na resibo talaga. Na magpapatunay na doon nila po ginastos yung 73 million. Di ba? Hanggang ngayon, wala silang may submit na tama. Oh. Siguro may sinasubmit, they tried many times, pero sablay pa rin, di ba? That Oh. not merely acknowledged receipts yung required. Sabi ni Ma'am Marisa Sunukawa, GP napunta sa confidential banks. Banks. Diba? Tama, mga kababayan. Hindi mo malalaman yun, nasa confidential banks na. Oh. Nakita nyo, diba, 2022 yan. Mga ka-GPnatics. Baka yan yung mga pinagbibigay ni Digong kay Ramil Madriaga. Diba? Oh. Po yung the official receipts or sales invoices. So, Dito which po would it sa be? ND, parang hindi po yun yung naging reason. It's more on, hindi po na-prove na yung 3.5 expenditures were not used, were used for confidential activities. Yun po yung nasa decision po. Thank you, Madam Chair. We'll take it as this, ma'am. Madam Chair, it was mentioned. Hindi nagamit sa confidential use. Saan ginamit? Sa bulsa. O baka naman mga kababayan, pinang party-party, pinang lamierda. Di ba? Oh. Earlier that there were AOMs issued for the liquidation of OVP confidential funds for Q1 to Q3 of 2023. What are the status of these AOMs, Attorney Camora? For the first 2 quarters, for all 3 quarters, Madam Chair, we have issued a notice of disallowance. Can you repeat that, Attorney Camora? We- The question is about the AOM of OVP for the first, second, and third quarter of 2023. What is the status of that AOM? Yes, Madam Chair. We have already issued the ND for the 3 quarters. Which means that the COA sustained the observation in AOM. Yes, Madam Chair. It means po na their compliance, we still did not deem their compliance sufficient. Which means that your observation is they violated the joint circular. Yes, Because Madam. you issued the notices of disallowance. Yes, Madam Chair. Yes. Honorable Gutierrez, you may proceed. Grabe, sunod-sunod mga kababayan. Fourth quarter ng 2022, first quarter ng 2023, second quarter, and third quarter ng 2023. Alaka, mga kababayan. Yan yung mga panahon na magkasundo pa ata sila mga ka-GPnatics ni PBBM. Hindi pa naghihiwalay ang unit team. Di ba? If I recall correctly, during the previous hearings, we were still at the stage that they were waiting for a reply. So this would mean nag-reply na po yung office and there was actually a notice of disallowance already. Yes, That just Madam confirming what the Madam Chair said. So may we know, Madam Chair, on what ground the notice of disallowances were issued? Madam Chair, I don't have a copy right now of the ND. Madam Chair, so you don't have a copy of the notice of disallowance, right? We don't have a copy yet po. We will furnish na lang po the House with the succeeding days the copy of the notice of disallowance. Okay. Okay, pero maliwanag na maliwanag mga ka-GPnatics ha. Yung mga DDS dyan, alam na natin na talagang ginugoyo nyo lang yung mga taong bayan. Okay? Huwag na kayo magpalusot, Tio Moreno, na sinasabi nyo mga ka-GPnatics na, di ba, sinasabi nila Tio Moreno, mga kababayan, meron pa daw 80 days na binibigay po mga kababayan dito sa Office of the Vice President para po masagot mga kababayan yung notice of disallowance na yan. Ayon dito kay Tio Morena Igit mga ka-GPnatics. So maliwanag na ginagago lang talaga tayo ng mga hindot na to na talagang pinagloloko nyo yung mga kapwa nyo mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga DDS na bobo na hindi na kaya mag-research, maniniwala na lang mga kababayan, mga ka-GPnatics na wala talaga silang problema.
Di ba? Oh. Kasi yung sinasabi ni Tio Moreno, meron pang kaming 180 days para i-submit lahat ng requirements na hinihingi ng COA. Sabi ng COA, mga kababayan, may finality na yung kanilang decision. They decided, mga ka-GPnatics, na hindi kayo lulusot. They decided, mga ka-GPnatics, na talagang hindi po kayo sumunod sa joint circular. Yung pinagkagastusan ninyo ay walang kinalaman sa confidential funds. Kaya napapaisip tuloy ako, saan kaya ginastos? Mga ka-GPnatics. Baka ginastos kung saan. Baka ginastos, mga kababayan, sa panglamyerda. Oh. Diyos ko. Ay, nako, mga ka-GPnatics. Okay, so kita-kita po tayo na, sa part 2 ng ating live streaming. Mamaya ulit, mga ka-GPnatics.